Magandang araw mga bata! Ako po si Teacher John. Nagtuturo po ako bilang grade 1 teacher sa mababang paaralan ng Baybay. Nais ko pong magpapasalamat at nabigyan ako ng pagkakataon na pamala sa inyo ang aking kalaman sa paggawa at pagbuo ng kwento. Ginawa ko po ito para mahasa ang inyong kaisipan sa pakikinig at pagsagot sa mga tanong na naipabahagi sa kwento. Handa na ba kayo mga bata? Sa dulo ng isang lugar sa Burgos, isla ng Siargao, isang kwento ang nakatago sa likod ng malaparaisong baybayin ng Baryo Baybay. Dito makikita natin ang malalaking bato na parang matalinghaga kung ito'y tingnan sa dapit hapon. Gayunman, may nagsasabi na ito raw ay daungan ng mga malalaking barko na pinagmay-ari ng mga engkanto. Noong unang panahon, sa isang sulok ng Burgos, makikita ang maliit na lugar na pinangalan ng Sitio Cogiton. Ito may mga bukirin sa bandang tibok at kanluran. Gayunman sa silangan nito'y nakaharap sa malawak na dagat Pasipiko. Ang mga tao dito ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng pagsasaka at pangingisda. Makaraan ang ilang panahon, may mangingisda na palaging nanguhuli ng mga isda, kahit malaki ang buwan. Bagamat sabi nila, wala raw mahuli na isda kung meron ito. Subalit, hindi niya ito inisip dahil gusto niyang may mauulam ang kanyang pamilya at mga anak sa araw-araw. Isang gabi, maliwanag ang buwan ay nakapag-isip si Tatang Iko na pumunta sa dagat. Marahil alam niya ay walang mangingisda na pupunta doon dahil kabilugan ng buwan. Subalit, nang makarating siya sa dalampasigan, laking pagkamangha niya nang makarinig siya na tila ugong ng tren na galing sa malaking bato. Woot! Woot! Paglingon niya, laking pagkagulat nang tumambad ang mga malalaking barko na tila dumuduong sa malaking bato. Katapos ay nakita ni Tatang Iko ang mga tao na naglalakad doon. Maganda ang kanilang mga mukha at kasuotan. Nakasuot ito ng matitingkad na damit at nakikinang mga alahas at diamante. Hindi niya akalaing mga engkanto pala ang sakay ng barko. Dali-daling tumakbo si Tatang Iko para sabihin ang nakita niya sa kanyang asawa. Ising! Ising! Dali-daling bumalikwa si Nana Ising sa kanyang higaan nang marinig ang tawag ni Tatang Iko. Ano ba't mayroon ka, Iko? Sabi ni Nana Ising. Dali, Ising! Pupunta tayo sa dalampasigan para makita mo ang malalaking barko, sabi ni Tatang Iko. Nang madali silang umalis doon at nakita ni Nana Ising at Tatang Iko na tila nagkaroon ng pista sa malaking bato. Maraming ilaw at parang syudad sa gitna ng malaking bato. Pagkatapos ng salo-salo, ay bumalik na uli ang mga engkanto sa kanilang barko. Maya-maya't napansin ng mag-asawa na nawala na ang mga barko. Nawala na rin ang mga ilaw at tila walang nangyari sa kinaroroonan. Madaling araw, maagang gumising si Tata Iko para balikan niya ang pinangyarihang naganap sa malaking bato. Nakita niya na para walang nangyari doon. Tila mga tunog ng hampas ng alon at ihip ng hangin na lamang ang maririnig. Mula noon, tinatawag ang bato na ito na isang malaking syudad sa bandang silangan ng dagat Pasipiko, ang siyudad ng Bicdo. At dito nakukas ang aking kwento na ang alamat ng matalinghagang bato. Babay mga bata!